Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:46 ng umaga. 6:46 ng umaga, araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pagdalaw ni Sara Duterte sa Payatas. Dinalaw niya yung 3 bilanggo. Si Mike Defensor, si Marcoleta, Rodante Marcoleta, at saka si Jinggoy Estrada. Dinalaw niya at tumagal daw ito ng 3 oras. Ayan po. At marami ang magkukumin doon. Ay siyempre, kahit na gusto kong mag-comment na dito sa impeachment trial, pero hindi na ako magko-comment yan kasi overwhelming na walang magawa ang depensa. Opo. Talagang kahit anong gawin nila ay wala walang magawa ang depensa. Kaya hindi ko na kailangan mag-discuss dyan sa nangyayari sa impeachment trial. Siguro kung patapos na yung mga discussion nila dyan, ay doon ako mag-comment. Pero ngayon, wala ako nakikita na dapat kong i-comment kasi nga yung depensa ay wala na rin Wala silang maidahilan Wala. Puro palpak. Kaya ito na lang muna. Ang title ko po ngayon ay Sara Duterte dinalaw 3 preso sa Payatas. Ayan po. Nakabilanggo po doon Si si Rodante Marcoleta, si Jinggoy Estrada at saka si Mike Defensor. 3 oras daw tumagal ang pag-uusap. Kung ano ang kanilang pinag-usapan, wala tayong alam. Hindi natin alam. Pero pwede nating mag-speculate. Natural lang siguro iyan. O pinapakita nila sino sila o ano ang pinagsamahan nila. Ayan po. Kaya ganyan. Ako nga hindi ko alam kung ano ang kanyan gaano kalalim at kalawak yung pinagsamahan nila. Pero kung ganyan na dinalaw o nag-uusap o pinuntahan sa kulungan ay malalim siguro yan. Malalim. Opo, ang pinagsamahan nila o maraming trabaho nila na sila lang ang nakakaalam. Yan po Kaya ganyan. Ngayon ay sa lahat ng nagko-comment ay tinitingnan ko po pati yung yung mga reply o yung mga hindi ba doon sa YouTube mayroong comment section doon ay ito po ang nababasa ko birds of the same feathers flock together. Yan po nakikita ko. Pero tinignan ko po ito sa Biblia, wala Akala ko nga mayroong ganyan. Pero wala. Ngayon ay inusisa ko ang miniditate ko po yan nung isang gabi pa. Bakit wala? Halos lahat tayo alam yan. Ako nga doon ko napakinggan yan Bata pa ako. Narinig ko na. Birds of the same feathers flock together. Ibig sabihin ay lumilipad sila na magkakasabay o sama-sama sila.
Okay? At wala yan sa Biblia. Wala po ganyan sa Biblia. Ngayon ay pinagtakahan ko bakit wala. Ay pan po ito talagang kilala itong Proverbs na ito Proverbs po ito, no? At pinapalagay na ito ay some believe, however, some believe the phrase may have been coined by Plato. Si Plato raw ang pinanggalingan nito. Yung Plato. Nauna pa kay Jesus Christ si Plato ata. Opo. Nauna pa. Philosopher at saka po makata ito si Plato. Pilosopo o philosopher. Diyan daw nang galing yan. Aywan lang natin. Ay baka galing naman sa iba. Hindi natin alam. Pero napakaganda po, hindi ba? Birds of the same feather flocks together. Okay, makikita mo yan na lumilipad. Sabay-sabay sila o sama-sama sila. Kung uwak sila. Kung kalapati. Kung yung mga pipit, sabay-sabay din yan, mga pipit. Mga Martinez, sabay-sabay yan. Ano pa ba? Mga labuyo. Hindi. Ano bang tawag doon? Yung labuyo nga ata yun Yung kumakain sila ng palay pag namumunga na yung palay, yung malapit ng gapasin. Talagang grupo din sila yan Yung kulay pula. Mayang kusta ang tawag namin. Grupo-grupo din yan. So, birds of the same feather flocks together. Ay pero wala nga sa Biblia Ngayon ay ikon natin ito po kinuha ko ito doon sa This proverbs means that birds of the same variety fly in their own groups only, and when they mingle or fly together with the other group, ano bang ibig sabihin nito? Basta the same the same variety ang tawag dito kung kalapati yan Ngayon ay hindi nyo po siguro gusto nyong itanong sa akin bakit wala sa Biblia. Samantalang approve yan ng maraming bansa o maraming tao, anumang lipi. Birds of the same feather flocks together. Ngayon, ang pagkaintindi ko ang human kasi o ang tao isang grupo yan Opo. Isang grupo din yan Ay ang tao ay naturalmente na ay makipagkapwa katao. Hindi ba? Makisama ka sa tao. Yun po pero nga ito kasing Proverbs na ito, birds of the same feather flocks together. Kung gagamitin mo ito sa tao, parang hinuhusgahan mo na yung tao na yung mga magnanakaw sama-sama sila yan. Ayun nga siguro ang ibig sabihin ni Plato. Hindi ba? Birds of the same feather flocks together. Yun po ang ibig sabihin niyan Bakit dinalaw ni Sarah yung tatlo? Ay sama-sama nga sila siguro nagnanakaw Ayan po.
Pero hindi po ganyan ang 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 Panginoon eh, hindi po ganoon eh. Hindi ganoon. Na ihihiwalay na agad yung tao ay ang kuwan kasi ng Panginoon o ang Kristyanismo po ay kailangan kumbinsihin mo yung tao, makisama ka, pero hindi ka nila makumbinsi kung magnanakaw sila. Pero ikaw, makikisama ka para kumbinsihin mo sila magsisi. Ayan po. At mayroon pang isang doktrina ang Kristyanismo na magpatawad. Iyan po kasi ang sabi ni Jesus Christ, kung hindi mo pinatawad yung kapwa mo, ay hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama sa langit. Ayan po, hindi ba? Kaya nga, hindi ilalagay talaga ng Panginoon yung ganito, birds of the same feather. Hindi niya ilalagay yan. Ngayon, bibigyan kanya ng precaution lang. Pero, kailangan matatag ka. Kasi nga, halimbawa, sa katotohanan lang, mga kababayan, mga minamahal, ang mga born again, mas gusto nilang kausapin yung mga nasa kulungan eh. Kasi madali lang kausapin yun. Halimbawa, nakapatay o nagnakaw o nakadisgrasya. Hindi ba? O, pinupuntahan yan ng mga born again at pangangaralan o kakantahan o magsasayaw o lahat po yan, pakakainin, bibigyan ng damit para makumbinsi sila na sumama o magsisi o ipakita na maganda yung buhay namin, na kami ay nananampalataya sa Panginoon. Ganon. Pero ang kwan dyan ay makumbinsi mo yung tao na magbalik loob sa Panginoon. Ganon po yan. Ngayon ay hindi mo pwedeng, kasi itong birds of the same feather flocks together, hinuhusgahan mo na eh. Ayaw po ng Panginoon na ganon. Ayaw. Although na pwede mong sabihin na mali yung ginawa niya, pero pinapangaralan mo lang siya. At hindi maganda yan. Kasi mapapahamak ka. Ganon. Kung judgmental ka man. Ganon po ang Panginoon eh. Hindi yung ihihiwalay mo na siya. Kaya ito wala sa Biblia. Although na napakagandang tignan o pakinggan. Kasi nga, yun na yung rason ng iba eh. Bakit dinalaw ni Sara Duterte, si Jinggoy Estrada, si Rodante Marcolita, at saka si Mike Defensor? Bakit dinalaw niya? Ay ang rason nga nila ay birds of the same feather flocks together. Oh, ayan nga. Ay ganun nga yun. Pare-parehas siguro ang ginagawa nila, hindi ba? Nagnanakaw sila. Kaya nga ganyan. Oh. Pero kunin natin yung pinakamalapit po, pinakamalapit na Bible verse na pwedeng ihambing ito o pwedeng gamitin. Pero nga wala sa Biblia yan, pero napakaganda. Pero ako, ayaw ko rin gamitin yan kasi wala sa Biblia eh. Gawa lang ng tao yan eh, na makata, hindi ba? O pilosopo. Pero sa unang tingin, maganda. Pero pag-aralan mo maigi, ay parang iba ang ibig sabihin eh. Iba ang ibig sabihin. Okay. Ngayon, ay ito na. Itataas ko lang po ha. Ayan, nababasa na natin yung tatlo, Kumuha ko ng Bible verse na pinakamalapit dyan. Bakit dinalaw ni Sara Duterte itong tatlo na mga naakusahan na mga plunderer? Hindi ba? Bakit dinalaw niya? Ay
Ito ang isa sa pinakang malapit. Corinthians chapter 15, First Corinthians ata ito, First Corinthians o First Corinthians ba? Hindi ko na isulang. First Corinthians o kaya Second Corinthians, tignan nyo na lang pero First Corinthians ito. First Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Ito, pinapaalalahanan lang po na mag-ingat ka dyan, masasama ka dyan. Kasi nga, yung evil company o bad company corrupts good habit o corrupts good manners. Ayan po evil company corrupts good habit. Good habits. Do not be deceived, my beloved. Yan po ang sinabi dyan. Natama naman, hindi ba? Halos maihahambing din doon sa birds of the same feather flocks together. Hindi ba? Pero nga hindi gagamitin po ng Panginoon yung ganun eh. Hindi gagamitin. Kung gusto kanyang paalalahanan, ay ito ang gagamitin niya. Do not be deceived, my beloved. Evil company corrupts good habit. At ito naman, itong Amos 3, verse 3, can two walk together unless they are agreed? Ayan po. Hindi ba? Yung dalawa, hindi lalakad yan ng sabay kung hindi sila mag-agree. Ayan po, ay kwan natin yan, intindihin natin yan, kung ano ang ibig sabihin yan. Yan ang pinakamalapit. Pero, precaution din ito. At saka, question mark. Ikaw, bahala magdesisyon dyan. Kung makakalakad ba yung dalawang tao kung hindi sila nag-agree, ay ikaw ang bahala. Oo o hindi yan eh. Patanong po yan eh. At maaring hindi rin ito judgmental kasi nga ay tinatanong ka lang eh. Pero alam mo na ang sagot ay hindi. Hindi ba? Ngayon, precaution yan na huwag kang sasama dyan kung yan ay magnanakaw. Ayan po, hindi ba? Pinakamalapit din yan. Can two walk together unless they are agreed? Sa iba kasi ay parang yung hindi naman mangyayari yan eh kung mangyayari ba yan kung hindi kayo nag-agree? Halimbawa sa mag-asawa ay simpre nag-agree kayo, parang mag-asawa kayo, hindi ba? Ganun po yan eh. Can two walk together unless they are agreed? Ayan po, hindi ba? Now, Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Ayan po. Yung iron daw, yung itak siguro yan, o balisong, hindi ba? Ay hinahasa din yan sa sa iron eh. Yung iron, pinapainit at pinupukpuk din yan ng iron para maging matulis. Hindi ba? Huhubugin yan sa gusto mo. Pero ang pinagpupukpuk din ay iron. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya ay pwede rin hinahasa sa iron. Hindi ba? Pero ngayon mayroong nabibili na asaan yung parang bato. Doon hinahasa. Pero ay noon siguro yan ay hanggang ngayon mayroon talagang asaan na iron din As iron sharpen iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Ayan po ang mga Bible verse na pwede kong i-share sa inyo patungkol dyan ay ayaw ko ngang gamitin yung birds of the same feather flocks together. Ayaw kong gamitin yan kasi nga ay
ay hindi naman biblically, hindi ba? Although na napakagandang pakinggan kasi nga ay talagang siguradong sigurado ako eh. O pag narinig mo yan ay nagnakaw sila lahat eh. Pero hindi nga maganda yung ganun eh. Hindi maganda. Although na pwede mong sabihin na magnanakaw ka, huwag kang magnakaw, pero pinapangaralan mo lang siya. Opo, ganun. O kaya gusto mong ipakita ang diferensya. O, magnakaw ka, o sige. Kung ako ang mangangaral sa kanya, magnakaw ka, ay pero hindi mo naman madadala yan sa hukay. Nasa Biblia naman yan. Pag namatay ka, wala din. Wala na yan. Kahit na nga yung diniscuss ko kahapon eh, kung matanda ka na, hindi ka na makakain ng gusto, hindi ka na makalakad, hindi mo na maisuot yung gusto mong isuot. Kasi nga, mayroon na nagsusuot sa'yo eh. Ibang taong na ang nagsusuot sa'yo ng barong. Kasi hindi mo na maigalaw ang kamay mo eh. Ay, anong ang use ng kwan? Mayaman ka kung hindi mo magamit. Hindi ba? Oh, what is the use? Hindi ba? Kung hindi ka na makapunta sa gusto mong puntahan, kasi nga, kailangan mo ng alalay. Dahil hindi ka na makalakad. Ganun po yan. Nagnakaw ka, nagpayaman ka, ay pero ang sabi ni Solomon ay kung namatay ka, ay ibibigay mo lang doon sa asawa mo. Ay ang sabi ni Solomon ay kung nag-asawa yung asawa mo. Ha? Kung nag-asawa ng bata, hindi ba? Ay yung pinaghirapan mo ay saan napunta? Oh, napunta doon sa bata dahil yun ngayon ang asawa. That is evil, sabi ni Kwan. Evil yan, sabi ni Solomon. Hindi ba? Ay, maniwala na po tayo kay Solomon kasi nga ay 300 atang asawa niya eh. At 300 din ang concubines niya. Oh, ay, bahala kayo. Ay, basta ako, sinasabi ko lang yung sinasabi ng Biblia. Hindi ba? Yun ang magandang pangaral. Pero itong birds of the same feathers flocks together ay although na talagang napakagandang pakinggan at makata nga eh. Pero ayaw kong i-apply yan. Gusto ko, kung mangaral man ako, ay magbago yung tao. Kaya nga ako, sinisingitan ko ng mga ibang verse eh. Katulad ng ganun, anhulos, sabi ni Kwan eh. Kung nag-asawang asawa mo, hindi ba? Pagkamatay mo, ay wala naman siyang pananagutan. Kasi pagpatay ng asawa, pwedeng mag-asawa muli eh. At wala siyang legal na pananagutan. Kahit bukas mag-asawa na siya. Sinong pag-asawa niya? Ay kung sinong gusto niya. Hindi ba? Oh. Pero ang sabi ng Biblia, pagdating dito kay Pablo o kay Paul, ang sabi niya, ay yung mga byuda, hindi ko naman ina-advise na mag-asawa yan eh. O mag-asawa kayo, sabi niya. Pero yun nga, ipagkaloob nyo na lang ang sarili nyo sa Panginoon. Tumulong kayo, sabi niya. Oh, sa mga byuda o mga byudo. Oh, yun po ang sabi. Makipag-isa kayo sa Panginoon. At yun naman ang requirement eh. Ang sino bang taong nakipag-isa kay Kristo, siya ay isang bago ng nilalang. Hindi ba? Oh, ang lahat ay lumipas na, narito ang lahat ay bago na. Yun ang born again experience. Kaya nga iba na yung iniisip, iba na ang mga plano, iba na ang ginagawa ng mga born again. Iba na. Bago na eh. Ang sino bang taong nakipag-isa kay Kristo o nakipagkasundo kay Kristo o nangako o kung po yan eh, kasunduan po yan eh. God is the God of covenant. Puro kasunduan po yan. Ay gusto mo nga pumunta sa langit o ay hindi ka naman makipagkasundo, ay paano yan? Hindi uubra. Kita mo nang galit
nangyari kay Jinggoy, hindi ba? Pangatlong bilanggo na yan, nagbago ba? Hindi. Kasi nga, palagay ko, hindi siya nakipagkasundo kay Kristo. Tingnan mo ang nangyari kay Kwan. Sa bagay, ay pansamantala na nakalaya si Bong Revilla, hindi ba? Ay, pero pangalawa na yan, hindi ba? Yung una, nasagip siya nung Kwan niya, si Camby, yung chief legal niya, counsel, hindi ba? Ganun po yan. Hindi magbabago ang tao. Hindi magbabago. Walang kakayahan kasi, ang tao kasi walang kakayahan na iligtas niya ang kanyang sarili. Kasi makasalanan siya eh. Kailangan natin ang tagapagligtas at doon tayo makipagkasundo sa kanya. Oh. Ngayon, kung hindi ka nakipagkasundo, ay wala ah. Hindi ba? Anong sasabihin? I did not steal a centavo. Yan ang sasabihin na nanggagaling naman yan. Hindi ba kayo nagtataka bakit iisa ang sinasabi ng mga magnanakaw? I did not steal a centavo. Kasi iisa ang pinanggagalingan yan kay Satanas. Oh. Hindi raw siya nagnakaw ay ang sabi ng Biblia ay lahat ng tao ay nagkasala Oh. Kaya nga lang, iba pag inamin mo na yan. Oh, iba na. Medyo may tulong na ang Panginoon diyan. Pag inaamin mo yung kasalanan mo. Confession nga hindi ba? Oh. Ay bakit naman makipagkasundo ka kay Kristo kung hindi mo iko-confess ang mga kasalanan mo? Hindi ba? Alam mo na mali, kaya iko-confess mo. Oh. Ganun po 'yan. O sige po hanggang dito na lang po at hahanap ako ng pagkakataon na ma-discuss ko itong nangyayari sa impeachment. Pero parang ayaw ko na kasi nga overwhelming na Wala nang maikatuwiran ang depensa. Wala Puro kwan na lang parang panggugulo na lang. Ay subukan ko baka makakuha ako ng maganda yung isang portion lang O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at i-bless niya tayo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.